Thank you very much, Senator. Maraming mga tanong ho dito. Aside from yung mga drama sa Senado ho, like mga walkout and others, maraming tanong ho, Senator, about socio-economic crisis ho. Kasi siguro alam naman ng mga politiko natin, especially ma'am kayo, the economy is not very good and then there's an Iran war pa na unresolved. May tanong dito ho, maraming tanong ho. Anong suggestion nyo, Senator, how to lessen the suffering, yung paghihirap ng ordinaryong tao, ng mga jeepney driver, mga magsasaka? May suggestion ba kayo, Senator, na urgent socio-economic reform sana? Maraming salamat. Sunod-sunod ang aking pagpapayal ng kung ano-ano na hindi naman pinapansin. Kaya medyo malungkot ako. Nauwi tayo sa impeachment, nauwi tayo sa aresto para sa ICC, napunta tayo sa kung ano-ano Noel at CONAS sa term extension na nakakaasiwa sa karamihan ng Pilipino. Imbes natutukan yung tunay na problema na nangangailangan ng urgent solution, ika nga. Talagang bakit nauwi tayo sa politika? Samantalang alam natin ang taong bayan ay hirap na hirap. It's a time of great difficulty for most of our citizenry, and yet wala pa rin tayong nagagawa, wala pang maayos na plano. Yun talaga ang inisan ko. Talagang kinagagalit namin. Halimbawa, ang dami ko nang sinabi kasi hindi nag-uumpisa at nagtatapos ang tulong sa taong bayan sa panahon ng krisis sa ayuda at ayuda lamang. 3,000 pesos ay hindi sagot sa problema ng kahirapan, ng gutom, ng kawalan ng trabaho, ng kalusugan. Kaya sana tutukan natin. Marami tayong I need solution dyan. Siyempre, ayuda, hindi mapagkakaila na talagang kinakailangan ng targeted social assistance. Sigurado kailangan yon. So, we have to work on that. Isa pa, siyempre, ang kinakailangan natin, konting tulong sa mga wage earners, ika nga, na hindi kaltasan ng kaltasan ang kung ano-anong mga sweldo. Sana bigay naman ng buo yung sweldo ng taong bayan. Dahil ang sweldo ngayon, ang daming kaltas, may pag-ibig, may SSS, may PhilHealth, at kung ano-ano. Kung pwede, ibigay naman ng buo for a change. Makatikim naman sila ng buong sweldo. At syempre, alam rin natin, kalalampas lang ng Abril, sana tinaasan yung income tax bracket. Kasi yung 250,000 pesos sa isang taon, manipis na yun. Kinakailangan taas-taasan. Kasi ang sinabi ko nga, 500 sana, pati yung mga bonus, yung mga binibigay, dapat taasan din yung 90,000. Kaso, hindi nga pinapansin. Ganun din ang nangyari. Isipin natin, ilang po na ba tayo nag-attack noong February 28 o March, April, nasa Mayo na tayo. Magtatapos na yung Mayo, 3 buwan na. Wala pang aksyon. Minadali kami ng todo-todo sa Senado. Huwag na daw magdebate doon sa excise tax. Hanggang ngayon, hindi pa binabawasan yung sa excise tax. Ang binawasan lamang, kerosene. Bakit naman kerosene? Ang sadyang kailangan ng tao ay gasolina at diesel. Kerosene lamang ang sinabi, LPG daw, pero kulang-kulang naman. Kaya ito, hindi natin natutumbukan ang tunay na problema. Pati yung VAT. Parati ko sinasabi yung VAT kasi nararamdaman yun sa point of sale. Kung stasyon sana, yung petrol station, yan sana. Kasi mahapdi, di ba? Masakit talaga yung dating ng nga ngayon. Bumaba ng konti, 91 pesos. O 91 pesos, maibsan ng konting VAT at excise tax. Action na naman nila, 10 pesos kada litro ang mamemenos kung talagang tututukan natin. Ganun din, mababawasan ng at least 2 to 3 pesos yung kada kilo ng bigas kapag nabawasan yung gasoline ng krudo. Ang hirap-hirap ng sitwasyon ngayon ng ating magsasaka. Kung nagdudusa ang consumer, nagdudusa rin ang mga magsasaka. Ang ating cost of production nasa 46-48 pesos, pinagpipilitan ng ating administrasyon na mabenta sa 50 pesos. Wala pa rin yung transport, wala pa yung distribution cost.
paano naman luging-lugi ang ating mga magsasaka? Matagal na sila naghihirap. At mula sa Jensen hanggang sa Palawan, marami na rin na mangingisda hindi nagpapalaot. Alam natin yun. So, ito yung mga dapat natin gawin, lalo na sa kalusugan. Alam natin na kinuha yung 62 billion ng PhilHealth, pinilit ng Korte Suprema na ibalik. At hindi naman pwedeng kinukuha yung pang-medisina, pang-doktor, pang-ospital ng may sakit. Napakalupit naman yun. Kaya ito, andito tayo, marami tayong rekomendasyon, pero hanggang ngayon walang kabuuhang plano. Tapos may mga moves ang DBM, pinalipat-lipat yung mga pera, tapos sabi ng DBM, pati yung LGSF ng local government, maiibsan daw yung utang, pero wala silang batas. Diyan ako natatakot kasi gumagawa sila ng mga pagbabago na walang karampatang batas. Kailangan may batas. Kung maalala ninyo ng COVID, dalawang bayanihan yun. Bayanihan 1, Bayanihan 2. At maliwanag doon kung ano yung plano, ano ang gagawin. Hindi siya perfect, hindi tayo natuwa sa lahat ng bahagi doon. Gayunpaman, kahit papano may batas, may plano, at talagang natutukan. Ito, parang react-react na lang kung anong maisip. Pero wala pa naman talagang makabuluhang at kabuuhang plano. So, ito ang tinututukan natin. Sana lumayo tayo sa mga issue ng impeachment, mga issue ng kung ano-anong Noel, nakakasira talaga ng isip yun Thank you, Senator. May maraming tanong dito at I think 5 ng tanong dito about Noel, yung controversy na sa tingin niyo talaga wala nang chance siya kasi na pinag-usapan ninyo, dininay ng mga ibang politiko, wala na itong plano o may chance pang i-cancel yung election. Anong chance sa tingin niyo? Well, sabi nga nung isa mahiya naman kayo. At pinag-withdraw sa akin yung with video, offensive daw yung video. Hindi ko naman maintindihan. Anong bahagi nun ng offensive dahil pinagtagpitan naman yung mga interview nila, yung mga footage na galing naman sa kanila, na-offend daw sila. Sabi ko, okay lang, i-withdraw ko, basta mangako kayo na walang term extension. Tuloy ang eleksyon ng 2028. Nagtaasa naman ng kamay, kaya sabi ko, di-withdraw na lang kung yun ang problema. Basta mangako kayo. Ngayon, siguro naman, umaalingaw-ngaw yung pangako na yan. Pag hindi pa isinatupad, alam na natin kung sino may sala. Pero napakapangit talaga nung term extension na napaka self-perpetuating, self-preservation ang pakay, at parang takot na magkaroon ng ibang kandidato, ibang pangulo sa 2028. Iniiwasan ng todo. Na sabi ko na yan noong pa Kasi kung saan-saan ko yan narinig ko yan noong pa sa Kongreso, sila nauna dyan Kasi nung pinag-uusapan yung impeachment at yung mga boto dyan, marami silang incentive. May incentive na cash, 20 million. May incentive na infrastructure projects, 200. May 250 million pang pangako. Pagkatapos nun, yung ikatlo, huwag daw kayong mag-alala sa eleksyon. Kasi takot na takot yung mga Visayas and Mindanao. Ayan, alam yan ni Attorney Freddy. Ganun din, takot na takot din yung iba na suportado ng iglesia. Sabi nila, huwag kayong mag-alala dyan. Walang problema dyan sa iglesia at saka sa BISMIN. Kasi, ang tutumpukin, chat siya. Papalta ng konstitusyon ng mga hindi manalo-nalo sa kanilang napaka-plano.